Mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our 365 daily devotion. At ngayong araw po, ang tatalakayin po natin is ano ang kahalagahan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. So, authority of the scripture. So, para po sa ating concept po sa authority of the scripture po, sabi po dito, the idea that all the word and scripture are God words in such a way that to deliver or disobey, disbeliever or disobey any words of scripture into the disbeliever or disobey God. So, pag sinabi po nating authority of the scripture po, ito na po yung, meron po kasi tayong sinasabi authority or siya na po yung sinusunod po natin, diba? Authority of the mother and the father. So, pero po, pagdating po sa pagiging Kristiyano po natin, we have the authority of scripture po of the Bible po. So, yun na po yung sinusunod po natin sa pang-araw-araw po nating pamumuhay po dito sa mundong ibabaw. So, para naman po sa ating Bible reading po, ito po matatagpuan po sa 2 Timothy chapter 13, verse 16. At ito po ang sabi po sa English, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at pagpapakinabangan ng pagtuturo sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay ng katuwiran. So po yun ating pong Bible reading po para sa araw na ito. And tayo naman po dumako po sa ating teaching po. Una, the Bible is God-revealed truth. So yung Biblia po na sinulat po ng ating Panginoon Diyos po is lahat po doon is nire-reveal po ng ating Panginoon Diyos po yung katotohanan. Wala po siyang kinakait po na impormasyon sa atin. Bagkus lahat po ng nais na banggitin po ng katotohanan ng ating Panginoon Diyos is sinulat niya po sa Biblia po. So, nung sinulat po ng ating Panginoon Diyos po lahat po ng katotohanan sa Biblia to, tayo po mga Kristiyano is naniniwala po sa Kanya na ating Panginoon Diyos po ay siya na po ang nagkakaroon ng authority po para sa buhay po natin, para mamuhay po dito sa mundong ibabaw. Siya na po yung sinusunod po natin. So, yung sinulat po ng ating Panginoon sa Biblia, yun na po yung naging pang-araw-araw po natin na pagkain po dito po sa mundong ibabaw para sundin po natin para sa ikalulugod po ng ating Panginoong Diyos. So, pangalawang katanungan po, disbelieving the Bible is disbelieving God. So, sabi dito, kapag tayo po hindi naniniwala po sa Biblia, ganun na rin po yung hindi po natin pagtiwala po sa ating Panginoon Diyos. Kasi ang Biblia po, siya po nagre-reflect po sa ating Panginoon Diyos. They are connected po, both each others po. Kasi ang ating Panginoon Diyos po, ang naging kanang kamay niya po is yung Biblia. Then kasi, sabi ko nga po kanina, ang ating Panginoon Diyos po, lahat po ng ganyang mensahe na naisipabatid po sa atin, sa Biblia niya po isinulat. So, kapag tayo po, hindi po tayo naniniwala sa Biblia, kahit naniniwala tayo sa Panginoon Diyos, parang ang ibig sabihin nun po is hindi na tayo naniniwala sa ating Panginoon Diyos kasi bakit hindi tayo maniniwala sa Biblia? Ang ating Panginoon Diyos ang siyang nagsulat ng Biblia. So, kapag naniniwala tayo sa Biblia, so dapat maniwala din tayo sa ating Panginoon Diyos. So, parang equal lamang po. So, pag naniniwala tayo sa ating Panginoon Diyos, maniniwala din po tayo sa Biblia. So, pangatlong katanungan po, disobeying the Bible is disobeying God. So, kapag sinasaway po natin lahat po ng utos ng Bible po or lahat po ng sinulat po ng ating Panginoon sa Biblia is dinidisobey na rin po natin lahat po ng utos po ng ating Panginoon Diyos kasi equal po yan or connected po both the Bible and God po. So kapag dinisobey po natin yung Bible, dinisobey na pa rin po natin yung ating Panginoon Diyos. Kaya hanggat maaari pa po tayo po mga Kristiyano is palagi lang po tayong manalig at maniwala po sa ating Panginoon Diyos. So yun naman po para sa araw na to. Maraming salamat po sa pakikinig and see you ulit bukas para po sa ating daily devotion.